Tinawagan ni Lazar si Divine kung natanggap na ba niya kanyang pinadala nito. Ang sagot ni Divine, oo, natanggap na niya. Ang sabi ni Lazar, para lang may bala sila laban kay Jaime kung magkataon. Ang sabi ni Divine na sana hindi nila ito kailangan gamitin. Dumating naman ang mga pulis sa bahay ni Lazar para hulihin siya sa kasong multiple corruption charges at hindi nagulat si Lazar nito dahil alam niya na darating ang araw na ito na ipapakulong siya ng kanyang kuya Jaime. Nagpapasalamat si Juancho kay Jaime dahil ibinigay sa kanyang posisyon bilang Vice President at kasama pala si Juancho sa pagplano na pababain si Lazar sa pagiging presidente nito. Gayunpaman, ini-record pala ni Lazar ang kanilang pagtatalo ni Jaime at ito ang kanyang gagamitin para pabagsakin ang kanyang kuya at pinakinggan naman ito ni Divine at biglang dumating naman si Jaime sa kanyang opisina. Buti na lamang nakahidsi si Divine habang pinapakinggan niya ang kanilang ebidensya laban kay Jaime. Masayang ipinaalam ni Jaime kay Divine na expedited na ang paghuli ni Lazar dahil sa utos ng Commander-in-Chief, of course si Rafael. He got jurisdiction over everything. Nagtanong si Divine kay Jaime kahit hindi pa ito na proseso. Ang sabi ni Jaime, ano pa ba ang proseso na dapat kailangan? Ang nag-order na ang Commander-in-Chief. At dudubli ang saya ni Jaime nung ibinalita sa kanya na nahuli na sa wakas si Moises. Sobrang nag-alala naman si Divine sa kaligtasan ni Moises dahil sigurado siya nito na sasaktan ni Jaime si Moises. Sobrang masaya ang mga GSX dahil silang nakahuli kay Moises mula sa teritoryo ng mga Miga Alparo. At dinampot rin ng mga pulis si Professor Elmer dahil sa kanyang pagtago kay Moises sa kanilang teritoryo. Noong nakita ni Moises si Kelvin, sinabihan niya ito na alam na niya ang lahat na trinidor siya nito. Sinuntok ni Moises si Kelvin sa pagtridor sa kanya. Itinuring naman sana niya ito na tunay na kapatid at nagkagulo na nga ang lahat dahil nagkasuntukan naman ang mga membro ng Miga Alparo at JSX. Noong nagkagulo na ang lahat, pinatakas ni Professor Elmer si Moises dahil alam niya na papatayin nila si Moises kaya nagmamadaling tumakbo si Moises. Nakita naman ni Cortez ang pagtakas ni Moises kaya babarilin na sana niya ito. Ngunit sinalo ni Kelvin ang bala para hindi mabaril ang kanyang kaibigan. Pumunta si Moises sa kinaroonan ni Kelvin at sumuko na rin siya nito para wala nang mapapahamak ng dahil sa kanya. Samantala, pumunta si Rafael sa bahay ni Mang Istong para tulungan niya ito. Nagtanong si Mang Istong kung paano sila tutulungan. Ang sabi ni Rafael na kagaya ng kanyang ipinangako kay Moises noon, ilalayo niya silang lahat sa panganib at gulo. Siguraduhin muna niya na mauna sila. Dadalhin niya ito sa malayong lugar habang hindi pa niya nahahanap si Moises. Ngunit hindi pumayag si Mang Istong na ilalayo sila ni Rafael dahil si Rafael naman ang may gawa sa lahat ng gulo at panganib sa kanilang pamilya. Siya pang may atraso sa kanila. Ang sabi ni Rafael, sa ngayon, ito ang paraan para sa ikakabuti ng lahat. Galit na sinabihan ni Mang Istong si Rafael ang sabihin niya para sa ikakabuti niya, para sa pamilya niya, para sa anak niya na kriminal na ayaw niyang managot. Ang sabi ni Rafael, nakapakanan rin ang kanyang iniisip para sa kanila. Kung makipagsundo sila nito sa kanya, pinapangako niya na gagawin niya ang lahat na makakaya niyang gawin para protektahan sila. Alam din niya na sa kulungan si Aling Nadia at ang anak nito. Gagawin niya ang lahat para makalaya rin sila. At pananagutin din niya ang sumakit kay Grace. Nakiusap si Rafael kina Mang Istong at Grace na hayaan siya nito na tulungan sila sa paraan na alam niya. Ang sabi ni Mang Istong na isa lamang ang paraan para matapos na ito, kailangan lumabas ang totoo. Ang sabi ni Grace, napagod na siya nitong lumaban, ang gusto lamang niya ay mabuo ang kanilang pamilya. Sa hindi inaasahan, nakita ni Rafael ang litrato ni Christine sa dingding ng bahay ni Mang Istong at nagulat siya nito sa kanyang nakita. Ito na kayang tamang panahon para malaman ni Rafael ang katotohanan? Yan ang ating abangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.